So that's all for today, class. But before I let you go, I would like to announce your final terminal output in our subject. So in this output, you'll be conducting your first travel vlog, and you'll choose one historical places in Metro Manila. So I want you all to gather information that will help you your travel vlog. And lastly, please group yourselves accordingly. So that's all. Thank you. Kaya na magka-grupo sa RPH. Hindi ko rin alam. Wala pa naman ako masyadong kalala sa blacklist natin. Marami pa nga eh. Kulang pa nga tayo eh. Kayo! Kayo pala! Kayo pala eh. Okay. Diyos ko naman. So ano na? Magmi-meeting na ba agad tayo? Hindi ba kami sakali sa inyo? I guess. Charot lang, okay lang. Yes, Go ba? finally. Magmi-meeting na. Yes, Tara, meeting tayo. Wait lang ah. CR ako. So saan na tayo for today's video? Try natin mag-search sa internet. Oo nga. Paano kung sa Intramuros? Parang common na kasi siya. What if sa Marikina, meron din mga historical facts din eh. Sapatos. Yeah. Pero I think dapat yung parang hindi pinupunta ng mga tao, yung bago man lang sa paningin. Bago. Kaya Baka ba? ano, sa ano mo? Ah! Ay, Sakto may dumaan sa Yay! I love San Juan. Tingin? Tignan nyo. Ayan o. Ayan Ay, na. mukhang hindi pinupuntahan. Mukhang walang tao. Di masyadong crowded. Tama. Anong tawag? Small? Small city. Ang tawag doon? San Juan. One. What if dyan na lang tayo? Pwede naman, di ba? Pwede naman. Kasi Tara ang tayo. ganda naman. Tara na. Tara na! Tara na ngayon. Tara na. Tara na. Tara na! Diyos ko po! Diyos ko po! Iniwan ako! Feel ko naliligaw na ata tayo. Kaya nga, tapos ang init pa. Guys, malayo pa ba? Iko, wait lang, wait lang. Sabi niyo malapit lang to ang init! Ayun ba yun? Ayun! Ayan! Finally! Init. Nakakapagod na. Saan naman? Pero te, parang kulang tayo. Kulang tayo, te. Ha? Count nga. 1, 3. Oh, 3. Ako lang pa isa? oo nga. Saan siya? Siya yun oh! Ayun Siya ba yun? Si Rain yan! Oh my God. Yes! Nandito na siya! Yan pala Kanina eh. ka pa namin hinahanap dito. Ano ba naman yan? Di namin Hindi ka namin narinig. napansin! Ano ba yan? Diyos ko, ganito pala sa San Juan, no? Mausok, mainit, kaka-dehydrate. Encall ko na ba? Tara na. Sorry! Mapunta na yung pinaglabanan siya na yan. Tara, tara. Pero gusto ko mag-vlog. Go. Vlog tayo. Try natin, Go tayo. tara. Go. Hi guys! Another day, another gala ng Gulita. Hulaan nyo, saan kami pupunta ngayong araw? Shout out sa mga kabataan dyan! Huwag puro cellphone! Galaw-galaw din! Tama! Ngayong araw ay nandito tayo sa isa sa mga tanyag na lugar sa Metro Manila, ang San Juan. Sinong mag-aakala na sa isang payak na lungsod ng San Juan ay may matatagpo ang lugar na sumasalabin sa isang makasaysayang kwento noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. At ito ang Pinaglabanan Shrine. Sa kasalukuyan ay tinuturing ito bilang Memorial Park at Community Hub. Matatagpuan din dito ang centerpiece na sumisimbolo sa spirit of pinaglabanan na nilikha ni Eduardo Castrillo noong 1973. Dagdag pa riyan, dito rin matatagpuan ang El Deposito at ang El Polvorin o imbakan ng mga bala pulbura ng baril. Halina't ating alamin ang kwento ng nakaraan dito sa Gala ng Gunita. Humanda ka! Sasakupin ko ang teritoryo niyo! Wala kang laban sa akin! Malaki espada ko! Ah! Hindi maitatanggi na isa nga talaga ang pinaglabanan sa mga historical sites sa Pilipinas na sumaksi sa pag-aaklas ng mga katipunero. Ito ay sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio noong August 30, 1896, kung saan ay pinano nilang lusubin ang dalawang mahalagang lugar, ang El Deposito at El Polvorin. Ngunit, ang tanong,
Bakit nga ba tinawag ang lugar na ito na pinaglabanan? Ano nga bang punot dulo kung bakit mayroong pinaglabanan shrine dito sa lungsod ng San Juan? Papuputukan kita! Anak ko yan! Ayon sa mga historiador, ang El Polvorin o ang imbakan ng mga bala at pulbura ng mga baril ang unang nilusob ng mga katipunerong pinamunuan ni Gat Andres Bonifacio. Alas 4 ng umaga noong August 30, 1896 noong lusubin nila ang lugar na ito. Nasa 800 katipunero na may dalang bolo, itak, sibat at anting-anting ang matapang na nakipaglaban sa mga Kastilong sundalo sa loob ng El Polvorin. Naging matagumpay ang naging paglusob ng mga katipunero at nakukuha rin sila ng mga armas na naiwan ng mga Kastila. Dumako naman tayo sa sumunod na mga pangyayari at ito ang paglusob ng mga katipunero sa El Deposito, kung saan lumipat ang mga sundalong Kastila matapos matalo sa naging labanan sa El Polvorin. Inakala ng mga katipunero na magtatagumpay din sila sa labanang ito, gaya sa El Polvorin. Ngunit sa kasawiang palad ay nasa 153 na katipunero ang pinaslang ng mga sundalong Pilipino sa ilalim ng mga Espanyol sa pamumuno ni Bernardo Echaluce. Samantalang mahigit kumulang 200 na katipunero ang nadakip ng mga Espanyol. Dahil dito, napilitang umatras ang pwersa ni Gat Andres Bonifacio. To the place where you and I were supposed to meet. City on, stay echo on, my thoughts are spinning on and on my head, it seems. They lead me back to you. I keep coming back to you. Took a morning ride, found a place up in my mind no one else can see. Maybe it's fate that we lose control, in circles around we go. We become who we ought to know. We just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you. Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitan kulimlim. Sobrang itim ko ba? Bawat nilalang magigising ang lupang Out sa mga kabataan! Ikaw ang magsasabi Ay may matatag... tulad ng isang tanglaw sa Turong ito bilang tumindid at magsilbing liwanag. Shoutout sa mga kabataan dyan! Harapin mo Manong ulam! ang